Today, ang pag-uusapan natin is kung papaano tayong mga overseas worker is makapag-ipon ng mabilis habang tayo po ay nasa abroad. Kasi alam ko po, karamihan sa mga kagaya ko na nagtatrabaho dito sa ibang bansa is marami ang umuwi sa Pilipinas na wala silang ipon or kulang yung naipon nila para mag for good sa Pilipinas. So, i-share ko lang yung tips na uh, na-apply ko sa aking sarili na I think effective naman yun kasi within 2 years ko dito sa Canada, I was able to save at least 700k pesos dito habang ako po ay nagbabayad sa nahiram ko doon sa Hong Kong na 100,000 pesos. So, yun nga po, yung I think ang importante po is yung before tayo magpirma ng isang kontrata, like 2 years contract, dapat meron tayong goal. So, number 1 is set a goal. Kung ano ba yung goal natin within that 2 years. So, dapat meron tayong goal na kailangan nating ma-achieve within that 2 years para hindi masayang ang ating kontrata. Kasi kung wala po tayong goal, natapos ang kontrata natin, wala tayong naipon. So, yun po. Yung goal ko noong pumunta ako dito sa Canada within like for 2 years is yun po, makapag-ipon at least 500, at least a minimum of 500,000. So, yun po yung goal ko talaga kasi meron talaga akong gustong paggamitan noon for sa family namin. So pero within that 2 years, nag-aral din po ako ng anong tawag nito, personal support worker. So, like almost ang nagastos ko doon is 6,000 Canadian dollar. So, it almost like magkano ba yun? Pag i-convert sa peso, siguro nasa kung 38 ang equivalent ng Canadian dollar. So, almost like ilan ba? Mahina ako sa math. So, anyway, yun po. Tapos, nag-aral pa ako ng driving course. So, talagang, tas nagpapadala sa Pilipinas. So, parang ang hirap mag-ipon. Pero talagang, I tried my best na mag-save monthly. So, yung number 2 na ginawa ko is automatic saving. So, at least, meron akong nasa-save na 500 or 1,000 Canadian dollar. So, yung natitira, yun yung sinesend ko sa family ko sa Pilipinas. At the same time, yun po yung pinagbabayad ko sa bills dito. So, yung number 3 na tips ko is dapat meron kayong budget, monthly budget, like sinusulat ninyo kung ano yung mga pinagkakagastusan ninyo para alam ninyo kung yung binibili ninyo is wants pa yon or yun ay needs. So, dapat alam ninyo yung needs or wants. So, importante po ang disiplina, self-discipline po, yun po ang importante. Kasi kung wala tayong self-discipline, bili lang tayo ng bili, minsan binibili natin, hindi naman natin nagagamit, kaya nasasayang lang. So, yun po, importante ang self-discipline sa pag-iipon ng ating perang pinaghirapan. So, number 4, I think kailangan nating merong ibang other passive income aside sa ating regular income. So, meron tayong part-time job para halimbawa meron tayong gustong bilhin or meron tayong gusto nating mag-travel, at least hindi natin kukunin doon sa regular na income natin. So, para mas makasave tayo ng mas mabilis. So, yun po yung tips number 4. So, tips number 5 is
dapat meron po tayong ah, ang tawag dito, alam po natin i-invest yung pera na inipon natin. So, hindi tayo po pwedeng basta-basta na lang ah, mag-invest sa isang bagay na hindi natin alam kung saan po natin i-invest. So, yun po ang importante sa when it comes to investing. Kailangan po marunong po tayong mag-research, magbasa, at importante din meron tayong mga mentor. Kumbaga yung mga mentor natin, yun sila po yung kumbaga meron na silang mga karanasan. Tapos matuto tayo sa kanila. So, yun po ang pinaka-importante. Saka, lastly po, I think, importante, maging grateful tayo, be thankful sa mga blessings na nare-receive natin. Importante po yun kasi, alam po natin, lahat ng blessings sa atin is galing kay Lord. So, saka, ang pera nga is a tool. Tool lang yan. Kumbaga, yun ay gagamitin yung pera para makatulong tayo sa family and sa ibang tao. So, yun po ang ano natin na dapat alam natin kung paano natin gagamitin sa mabuti yung pera natin. Kasi alam ko naman na tayong mga Pilipino mapagmahal sa ating mga family. Pero yun din ang kailangan meron din po tayong saving kasi hindi po forever ang pagtrabaho sa abroad. Hindi po forever ang sabi ko nga yung trabaho natin dito minsan natapos natin yung isang kontrata tapos isipin natin bakit wala akong naipon. Kaya yun po ang importante na kailangan nating mag-ipon at the same time meron tayong self-improvement like dito po sa Canada as a caregiver meron pong mga courses, short courses na pwede nating pag-aralan just in case na mawalan tayo ng trabaho, meron tayong ibang applyan. So huwag tayong mag-rely lang sa employer natin kasi pag hindi na nila tayo kailangan, syempre dapat meron tayong backup na plan. So, gaya po ng sa saving, sabi ko nga, kaya tayo kailangan hindi lang natin tutukan ang pag-save, kundi alam din natin kung paano palaguin ang ating perang pinaghirapan. Disclaimer lang po, hindi po ako isang financial ang masasabi ko lang is hindi po ako ganun kagaling when it comes to financial, pero ang sa akin lang is natututo ako base lamang sa pagbabasa, sa pagre-research ng mga like pagre-research sa kung paano ang about sa investment kasi sabi ko nga during my day off sa Hong Kong, yun po nagbabasa ako kung paano ko kasi sa family namin walang nakakaalam sa mga about investment na yan like sa stock market, mga ganun. So yun po ang ayaw kong kung meron man kung magkapamilya man ako, ayaw kong iparanas sa mga anak ko yung hirap or kumbaga meron akong maituro sa kanila. Saka yun nga po ang hindi forever ang pagtatrabaho dito sa bansa, kaya kailangan po natin matuto talaga mag-ipon, mag-save and makatulong tayo sa ating family. So I hope meron kayong natutunan sa video na ito. Alam ko pong magulo pero sana nakuha ninyo yung message na gusto kong sabihin dito.
At sana makapag-ipon tayo lahat at kung uuwi man tayo sa Pilipinas, at least hindi na natin, kasi na hindi naman po forever na malakas po tayo. Alam ko pong kung nasa age na tayo ng like 50, meron na tayong mararamdaman ng mga sakit-sakit. So, it's important din na alagaan natin ang health natin. So, I hope meron kayong napulot na meron kayong natutunan dito. Stay well and stay safe. And God bless everyone. At kung meron kayong ibang ma-share na tips for saving, you can comment sa baba. So, thank you so much and take care. God bless everyone.